This time, ikaw naman, Lord. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, iwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 9, verses 57 to 62, and I read it for you. As they were going along the road, someone said to him, "I will follow you wherever you go." And Jesus said to him, "Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head." To another he said, "Follow me." But he said, "Lord, first let me go and bury my father." But Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead. But as for you, go and proclaim the kingdom of God." Another said, "I will follow you, Lord, but let me first say farewell to those at my home." Jesus said to him, "No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God." Narinig mo na ba ang mga ito? Sandali lang, mamaya na, kapag tapos na ako, kapag mas maluwag na ang buhay. Sounds familiar? Marami tayong dahilan kung bakit ipinagpapaliban ang mga mahalagang bagay. Ganito rin kung minsan ang ating pagtugon sa tawag ng Diyos. Sinasabi natin, "Panginoon, susunod ako, pero hindi pa ngayon." Sa Ebanghelyo, may 3 taong gustong sumunod kay Jesus. Ngunit bawat isa sa mga ito ay may dahilan. Ang isa hindi handa sa hirap ng pagiging alagad. Ang isa naman ay gusto munang unahin ang ibang bagay. Ang isa pa ay gusto munang magpaalam sa kanyang pamilya. Hindi po masama ang kanilang mga dahilan. Ngunit, ipinapaalala ni Jesus na ang pagsunod sa Kanya ay nangangailangan ng buong puso, buong pagtitiwala at agarang pagtugon. Kaya sinabi niya, ang humahawak sa araro at lumilingon pa sa likuran ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ito ang buhay na isinabuhay ni Santo Domingo, na ang kapistahan ay ating ipinagdiriwang sa araw na ito. Si Santo Domingo ay maaring namuhay ng komportable. Ngunit pinili niyang ialay ang kanyang buhay sa Diyos. Nakita niya ang maraming taong nalalayo sa katotohanan, kaya buong puso niyang ipinangaral ang Ebanghelyo. Hindi po siya nagpigil sa hirap ng paglalakbay, sa pagod ng pangangaral o sa kakulangan ng material na bagay. Ang mahalaga sa kanya ay ang isang bagay lamang, ang sundan si Kristo at akayin ng iba patungo sa Kanya. Ano ang matututunan po natin kay Santo Domingo? Ang pagsunod sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi ng oo. Ito ay tungkol sa paninindigan sa oo na iyon araw-araw. Hindi tayo tinatawag ng Diyos na maging perpekto bago sumunod. Tinatawag niya tayong magtiwala at magsimulang dumakad kasama niya ngayon. Marahil ang tawag ng Diyos sa atin ay hindi ang maging pari, madre o misyonero. Ngunit tiyak na tinatawag niya tayong maging tapat sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa saksi sa katotohanan, at ipahayag ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating buhay. Ano pa ang humahadlang sa atin sa pagsunod sa Diyos? Takot ba? Kaginhawaan? O baka may bagay na pa tayong ayaw bitawan? Ang tunay na alagad ay hindi laging lumilingon sa iniwan niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Kristo. Kapag si Jesus ang ating sinusundan, hindi tayo naliligaw, sapagkat siya ang daan tungo sa tunay na buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, tulad ni Santo Domingo, bigyan mo kami ng pusong handang sumunod sa iyo ng walang pag-aalinlangan. Tulungan mo kaming unahin ka sa lahat ng bagay at maging tapat na tagapagpahayag ng iyong pag-ibig sa aming salita at pamumuhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen.